Sa panahon ng mga natural na sakuna, armadong alitan, at lalo na nitong pandaigdigang pandemya na tulad ng COVID-19, ipinangangaral sa atin ng mga pari, pastor o di kaya ng mga ministro na manalangin tayo sa Diyos. Gamit ang Biblia, itinuturo nila sa atin na tumawag sa pangalan ni Jesus para sa kaligtasan. Naririnig ba ng Panginoong Diyos ang ating mga panalangin? Humihinto ba ang mga sakuna? Ang sagot ay hindi. Ang mga hidwaan, kalamidad, at sakit na ito ay lalong lumalala. Nangangahulugan ito na ang lahat ng mga panalangin ay hindi dinidinig ng Panginoong Diyos. Bakit hindi dinidinig ng Panginoon ang ating mga panalangin upang wakasan ang pagdurusa na ito? Mahahanap natin ang kasagutan mula sa mga paghahayag sa Biblia ng yumaong Maestro Eranio Evangelista sa website na www.thename.ph. Ang mga talata na babasahin natin ay mula sa bersyon na Tagalog ang Biblia. Ating alamin, ano ang itinakda ng Diyos sa Biblia kung bakit tayo makakaranas ng mga paghihirap na ito. Basahin natin sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 11, versikulo 26 hanggang 28. Narito, inilalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa, ang pagpapala, kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito, at ang sumpa, kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo lilihis sa daan na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nanggakilala. Ayon sa nakasulat, ang Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng kanyang propetang si Moises, ay binigyan na tayo ng isang pagpipilian upang mabuhay sa ilalim ng kanyang pagpapala o sumpa. Gaya ng naganap sa halamanan ng Eden, binigyan ng Diyos sina Adan at Eva ng malayang pagpapasya na kung papaano sila mamumuhay ng mabuti. Ibig sabihin, ang Panginoong Diyos ay binigyan tayo ng pagpipilian. Makakamit ang masagana at mapayapang buhay kung susunod sa kanyang mga kautusan at makakaranas naman ng paakit at paghihirap o sumpa kung susuwayin ang kanyang kautusan at pagtayo ay samamba sa ibang Diyos na hindi kilala. Paano natin malalaman kung nakakaranas tayo ng mga pagpapala o sumpa mula sa Diyos? Basahin natin sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 28, versikulo 58 hanggang 61. Kung hindi mo isasagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito na nasusulat sa aklat na ito, upang ikaw ay matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalang, ang Panginoon mong Diyos. Kung magkagayo'y gagawin ng Panginoon na kamangha-mangha ang salot sa iyo, at ang salot sa iyong binhi, malaking salot, at totoong malaon, at kakilakilabot na sakit, at totoong malaon. At kanyang pararatingin uli sa iyo ang lahat ng mga sakit sa Ehipto, na iyong kinatakutan at kakapit sa iyo. Bawat sakit din naman, at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautosang ito'y pararatingin nga sa iyo ng Panginoon, hanggang sa ikaw ay maibuwal. Ayon sa nakasulat, ang pagkalat ng mga masasamang virus at salot tulad ng COVID-19, AIDS, Ebola virus, at maging ang mapanirang mga bagyo, lindol, iba pang mga kalamidad na hindi na itala o naranasan noong panahon ni Moises ay mga palatandaan na ang mundo ay nasa ilalim ng sumpa ng Panginoong Diyos. Ito ay sapagkat hindi natin sinusunod ang kanyang totoong mga utos, sumasamba tayo sa mga maling Diyos, at hindi tayo tumatawag sa kanyang tunay na pangalan. Bilang patunay, basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 79, versikulo 6. Ibugso mo ang iyong pag-iinit sa mga bansa na hindi nakakakilala sa iyo, at sa mga kaharian na hindi nagsisitawag sa iyong pangalan. Malinaw na nasusulat, ang masakit na katotohanan kung bakit hindi dinidinig ng Panginoong Diyos ang mga panalangin ng mga tao at sa halip ay ipinadadanas sa buong mundo ang kanyang puot, ay dahil hindi tayo tumatawag sa kanyang tunay na pangalan. Tanong, anong dahilan kung bakit hindi natin alam ang tunay na pangalan ng Panginoong Diyos at tayo ay sumasamba sa mga maling Diyos?
Sagot, ito ay dahil sinamba natin ang Jesus na ipinakilala ng mga apostol sa kanilang mga sinulat sa tinatawag na Bagong Tipan. Pag-isipan natin ito, tumatawag tayo sa pangalan ni Jesus na kung saan bago siya namatay ay sumigaw na siya ay pinabayaan ng Diyos. Sa Mateo 27, talata 46, mababasa natin kung paano sinabi ni Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Humihingi tayo ng kaligtasan sa taong pinabayaan ng Diyos, magtataka pa ba tayo kung bakit hindi dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin? Amin ngayong ibabahagi sa inyo ang inihayag ng yumaong Maestro Eranio Evangelista tungkol sa totoong salita ng Diyos sa Biblia kung ano tunay na misyon ni Jesus. Ating gamitin ang ating pag-unawa tungkol sa tunay na sinabi ng Panginoong Diyos na dahilan kung bakit dadanes si Jesus ng matinding paghihirap at parusa sa kamay ng mga tao. Basahin natin sa aklat ng Ikalawang Samuel, Kapitulo 7, talata 12 hanggang 14, pagka ang iyong mga araw ay naganap, at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo, na magmumula sa iyong tiyan, at aking itatatag ang kanyang kaharian. Kanyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan, at aking itatatag ang luklukan ng kanyang kaharian magpakailanman. Ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak kung siya'y gumawa ng kasamaan, aking sasawayin siya ng pamalo ng mga tao, at ng panghampas ng mga anak ng mga tao, nasusulat sa nasabing mga talata na nangako ang Panginoong Diyos kay Haring David na isang binhi ay magmumula sa kanyang sariling lahi. Mababasa natin na ang gawain ay magtayo ng isang bahay ng pangalan ng Panginoong Diyos upang ang mga Israelita ay makatawag sa tunay na pangalan ng Diyos. Tanong, bakit kinakailangan pang magtayo ng bahay para sa pangalan ng Diyos? Hindi ba alam ng mga Israelita ang pangalan ng Diyos noon pa man? Basahin natin ang sagot sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 44, versikulo 25 hanggang 26. Bukod dito ay sinabi ni Jeremias sa buong bayan, at sa lahat ng mga babae, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon, buong Juda, na nasa lupain ng Ehipto, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel, na nagsasabi, kayo at ang inyong mga asawa ay kapwa na nagsalita ng inyong mga bibig, at ginanap ng inyong mga kamay, na nagsasabi, tunay na aming tutuperan ang aming mga panata na aming ipinanata, na magsunog ng kamangyan sa reyna ng langit, at ipagbuhos ng mga inuming handog siya, inyong ang isagawa ang inyong mga panata, at inyong tuparin ang inyong mga panata. Nasusulat na galit ang Panginoon sa kanyang bayan nang sila ay samamba sa reyna ng langit na katulad sa ating pangkasalukuyang panahon na si Maria, ina ni Jesus, na may katawagang reyna ng langit at lupa na hanggang ngayon ay sinasamba. Alamin natin ano ang naging hatol ng Panginoon sa bayan niya, basahin natin sa Jeremias, Kapitulo 44, versikulo 26. Kaya't inyong pakinggan ang salita ng Panginoon, buong Juda na tumatahan sa lupain ng Ehipto. Narito, ako'y sumumpa ng aking dakilang pangalan, sabi ng Panginoon, na ang aking pangalan ay hindi mababanggit sa bibig ng sinoman sa Juda sa buong lupain ng Ehipto, na sabihin, buhay ang Panginoong Diyos. Dahil sa kanilang pagsamba sa ibang mga Diyos mula pa nang sila ay nasa Ehipto, ang sumpa na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan, ay hindi nila mababanggit ang kanyang pangalan. Tanong, kung ang Diyos ay nanumpa, maaari ba niyang basta na lang baguhin ang kanyang inihayag? Basahin natin ang kasagutan sa aklat ni Isaias, Kapitulo 14, versikulo 24. Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumumpa, na nagsabi, tunay na kung ano ang iniisip ko, gayon ang mangyayari, at kung ano ang aking pinanukala, gayon mananayo. Dahil sa ating mga nabasang talata, mauunawaan natin ang dahilan kung bakit kailangan na ipagtayo ng bahay ang pangalan ng Diyos.
Ito ay upang ang mga Israelita, ang bayan na inilabas mula sa Ehipto, pag nakita nila ang tunay na pangalan ng Diyos ay makakapanalangin sila sa pangalan, maalis ang sumpa, at sila ay maligtas sa kanilang mga kasalanan. Ito ay ililinaw sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 25, versikulo 10 hanggang 11. Lahat na landas ng Panginoon ay kagandahang loob at katotohanan sa mga gayon na ang nag-iingat ng kanyang tipan at kanyang mga patauto. Dahil sa iyong pangalan, O Panginoon, iyong ay patawad ang aking kasamaan, sapagkat malaki. Malinaw na nakasulat ang kahalagahan na malaman ng mga Israelita ang pangalan ng Panginoon upang sila'y maligtas sa kanilang mga kasalanan. Para sa kaalaman ng lahat. Ang unang napili sa lahi ni Haring David para sa nasabing hula sa 2 Samuel, Kabanata 7, talata 12 hanggang 14 ay si Solomon, ang direktang lahi o anak ni Haring David. Si Haring Solomon ay nakapagpatayo ng bahay para sa pangalan ng Diyos tulad ng nasusulat sa unang Kronika 22, talata 9 hanggang 13. Ngunit nabigo siyang maipaunawa ang pangalan ng Diyos sa kanyang mga kapwa Israelita sapagkat nagtayo siya ng iba pang mga templo para sa mga Diyos ng kanyang mga banyagang asawa, gaya ng nakasulat sa unang Hari 11, talata 1 hanggang 13. Dahil sa kabiguan ni Haring Solomon, ang susunod na napili mula sa lahi ni David upang ipagpatuloy ang hindi natapos na gawain ay si Jesus. Basahin natin ito sa Lucas 1, talata 27, sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki, na ang kanyang ngalay Jose, sa angkan ni David, at Maria ang pangalan ng dalaga. Sa pamamagitan ng nasabing talata nalaman natin ngayon na ang tunay at totoong ama ni Jesus ay si Jose na kabilang sa sangbahayan ni David. Ituloy natin ang pagbasa sa Lucas 1, talata 31 hanggang 32. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan, at mangganganak ka ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila, at tatawaging anak ng kataas-taasan, at sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. Malinaw na nasusulat, si Jesus ay tunay na binhi o lahi ni David na mabibigyan lamang ng titulong, anak ng Diyos. Hindi siya direktang, anak ng Diyos. Tanong, mayroon pa bang ibang talata sa Biblia kung saan mababasa natin na si Jesus ay nagmula sa lahi ni David? Sagot, mababasa natin sa Aklat ni Mateo, Kabanata 1, talata 1, ang aklat ng lahi ni Hesukristo, na anak ni David, na anak ni Abraham, sa nasabing talata, malinaw na ang hula sa 2 Samuel Kabanata 7, talata 12 hanggang 14 tungkol sa isang darating na binhi ni David ay natupad muli sa pamamagitan ni Jesus. Tanong, alam ba ni Jesus na siya ay sinugo upang ipakilala ang pangalan ng Diyos? Malalaman natin ang sagot sa pamamagitan ng pagbasa sa Aklat ni Juan, Kabanata 17, talata 25 hanggang 26. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin, at ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko, upang ang paibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila, at ako'y sa kanila. Ayon sa talata, ang tanong ay ito, ano ang pangalan ng Diyos na itinuro o ipinaalam sa atin ni Jesus? Ang sagot, wala siyang naipakilalang pangalan. Nangangahulugan na nabigo siya sa kanyang misyon. Ano ang patunay na hindi natupad ni Jesus ang kanyang misyon? Basahin natin muli ang hula at bigyang pansin ang sinabi ng Diyos sa aklat ng 2 Samuel, Kabanata 7, talata 14, ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak kung siya'y gumawa ng kasamaan, aking sasawayin siya ng pamalo ng mga tao, at ng panghampas ng mga anak ng mga tao, ayon sa salita ng Diyos sa nasabing talata, pag ang binhi ni David ay gumawa ng kasamaan, siya ay parurusahan ng pamalo ng mga tao, at ng panghampas ng mga anak ng mga tao. Totoo bang si Jesus, ang binhi ni Haring David, ay pinarusahan ng pamalo at paghampas ng mga tao? Basahin natin sa Aklat ni Mateo, Kabanata 27, talata 25 hanggang 26. At sumagot ang buong bayan at nagsabi, mapasa amin ang kanyang dugo, at sa aming mga anak.
Nang magkagayoy pinawalan niya sa kanila si Barabbas, ngunit si Jesus ay hinampas at ibinigay upang ipako sa krus. Malinaw na nasusulat na si Jesus ay pinaghahampas ng mga tao. Ating buksan ang ating mga kaisipan at unawain ang malinaw na sinalita ng Diyos sa hula sa 2 Samuel, Kabanata 7, Talata 14. Sinabi ba ng Diyos sa hula na ang lahi ni David na si Jesus ay dadanes ng kaparusahan ng mga tao para sa ikaliligtas ng sangkatauhan? Ang sagot ay hindi. Malinaw na sinabi ng Diyos na ang mga ganoong parusa ay mangyayari sa lahi o binhi ni David na si Jesus, kapag siya ay gumawa ng kasamaan. Sa makatuwid, ang masakit na kamatayan ni Jesus ay patunay na nabigo siya sa kanyang misyon, na siya ay namatay para sa kanyang kasamaan, at hindi para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang isa sa kasamaan na nagawa ni Jesus ay mababasa sa aklat ni Mateo, Kabanata 16, Talata 18, at sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Sinugo si Jesus na akayin ang kanyang mga kapwa Israelita upang makilala ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng bahay na itinayo noon ni Haring Solomon. Sa halip siya ay nangaral tungkol sa iglesia na itatayo para sa kanyang sariling pangalan na hindi ayon sa iniutos ng Panginoon sa hula. Sa pamamagitan ng aral na pagtayo ng iglesia sa kanyang sariling pangalan, ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang isang Diyos kaysa ipakilala sa kanyang mga kapwa Israelita ang totoong pangalan ng Panginoong Diyos. Ang panlilinlang na ito ay ginamit bilang pundasyon ng pananampalataya ng maraming relihiyon. Dahil sa dakilang panlilinlang na ito, ang sangkatauhan ay nasa ilalim ng sumpa ng Diyos. Mayroon pa bang paraan upang tayo ay mapatawad ng Diyos, mawala ang sumpa, at mabuhay sa ilalim ng kanyang pagpapala? Basahin natin ang pangako ng Diyos sa aklat ng mga awit 91, talata 14 hanggang 16, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang paibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin, at sasagutin ko siya, ako'y sa kanya sa kabagabagan, aking ililigtas siya, at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay, at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Sa mga nasabing talata mababasa natin na upang tayo ay maligtas ng Diyos mula sa sumpa at mabuhay sa ilalim ng kanyang pagpapala, ang dapat nating gawin ay kilalanin ang kanyang totoong pangalan at sundin ang kanyang totoong mga utos. Upang malaman natin ang tunay na pangalan ng Diyos, ang kanyang tunay na mga aral, at pati na rin ang tunay na katauhan ni Jesus, ating basahin ang mga paghahayag sa Biblia ng yumaong Maestro Eranio Evangelista sa website na www.thename.ph. Ang website ay hindi nagtataguyod ng isang bagong relihiyon ngunit nagbabahagi lamang ng totoong mensahe ng Diyos. Ang inyong mga katanungan ukol sa mensahe sa Biblia na nasa video na ito ay malinaw na masasagot pag inyong binasa ng buo ang lahat ng mga artikulo sa nasabing website. Salamat sa panunood. Sa pamamagitan ng video na ito ay naibahagi namin ang aming natutunan mula sa www.thename.ph.